Magandang umaga po. Magandang umaga po. Welcome for Yearly Save. Welcome po sa mga bagong naligtas. Even though it's not good weather condition, you attend today. Kahit na hindi maganda po yung ating panahon, nakadalo pa rin po kayo ngayong araw. That's why God will allow more grace. Kaya marahil ipapahintulot ng Diyos yung higit pong biyaya. Whenever we have this not good weather condition, we need to think about one thing. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong hindi maayos na panahon, kailangan nating pag-isipan yung isang bagay. Why God allow this weather condition, right? Ipinahintulot ng Diyos yung ganitong panahon po, di ba? Maybe it can be God's test. At marahil ito po yung pagsubok ng Diyos. Sometimes God tests us. Minsan sinusubok tayo ng Diyos. Whether we really love God or not. Kung talaga bang iniibig natin ang Diyos o hindi. So maybe God tests us whether we really desire the word of God or not. Marahil sinusubok tayo ng Diyos kung talaga bang magnanais tayo ng salita ng Diyos o hindi. So you are here, it means you passed God's test. Ibig sabihin, nakarating kayo ngayon, nakapasa kayo sa pagsubok ng Diyos. And also, Satan's side, it can be temptation. At sa panig naman ni Satanas, ito ay maaaring maging temptasyon. Satan uses this weather condition to tempt us. Ginagamit si Satanas yung ganitong uri ng panahon para tayo ay tuksuhin. That's why Satan will give us the heart. You better stay in the house. Kaya si Satanas magbibigay ng ganitong puso. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. Today, have rain. Ngayong araw, malakas ang ulan. You will be wet. Mababasa ka lang. It can be dangerous. At maaaring maging mapanganib. You better stay in the house. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. Satan tempts us, right? Kaya tutuksuhin tayo ni Satanas. So, you are here, it means you overcame already temptation of Satan. Nakarating po kayo ngayon dito, ibig sabihin na pagtagumpayan ninyo ang tukso ni Satanas. So, that's why God will bless more you, right? Kaya kayo po ay higit na pagpapalain ng Diyos. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano magpahanggang ngayon. Even though we have a lot of affliction in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na meron kaming napakaraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang aming Panginoon ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. So whatever affliction we have, let us commit to our Lord. Kaya sa anumang kahirapan kami naroon, naway pagkatiwala namin ito sa Panginoon. Especially through last Grand Bible Seminar, God allowed the many newly saved. Higit sa lahat, sa nakaraang Grand Bible Seminar, ipinahintulot ng Diyos yung maraming mga naligtas. God, please take care of their Christian life. Diyos, pakiusap, ingatan niyo po yung kanilang buhay Kristiyano. Please guide them to abide in church. Pakiusap, patnubayan niyo po sila na manatili sa church. If there are some people who are not sure salvation, God, please guide them to listen to the Bible Seminar again. At kung meron pa man po na hindi pa rin sigurado sa kaligtasan, pakiusap, patnubayan niyo po silang makinig muli ng Bible Seminar. And please lead them to the true salvation. At pakiusap, patnubayan niyo po sila sa tunay na kaligtasan. This time we are gathered together in the name of the Lord. Sa oras na ito, kami po ay nagkatipo ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. So this time please teach and guide us through the word of God. Sa oras na ito, pakiusap, turuan at gabayan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the word of God. Nawa ay maunawaan po namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. This time
Please allow all your grace to all attendants. Sa oras ito, pakiusap, pahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open to the Bible, John chapter 15. Buksan natin sa ating mga Biblia, Juan Kapitulo 15. John chapter 15, verse 3. Juan Kapitulo 15, versikulo 3. John 15, verse 3 hanggang 5. Juan chapter 15, verse 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yeah, after we got the salvation, there's a really important thing in our Christian life. Pagkatapos po nating magkaroon ng kaligtasan, meron pong napakahalagang bagay po sa ating buhay Kristiyano. Yeah, that is, we have to abide in church. At yan po ay ang manatili sa church. So, verse 3 said, right, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Sinabi ng verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. When you got the salvation, you became clean. Nung kayo po ay magkaroon ng kaligtasan, ikaw ay naging malinis. All your dirty sins are cleansed by the blood of Jesus. Lahat ng iyong maruming kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Or we can say that all your dirty sins are cleansed by the word of God. Ibig sabihin, gayon din po masabi natin na lahat ng iyong maruming kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why you are clean. Kaya nga ikaw po ay nalinis. You are really saved. Ikaw ay talagang naligtas. After that, what we need? Pagkatapos nun, ano yung kailangan natin? Verse 4 said, right, abide in me, abide in me. Sinabi ng verse 4, kayo'y manatili sa akin. After salvation, we have to abide in the Lord. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa Panginoon. So how can you abide in the Lord? Kung gayon, paano tayo mananatili sa Panginoon? We can abide in the Lord by abiding in church. Makakapanatili tayo sa Panginoon kapag nanatili tayo sa church. Because the church is the body of Christ. Dahil yung church po ito yung katawan ni Kristo. So after salvation, the most important thing, we have to abide in church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, yung pinakamahalagang bagay, kailangan nating manatili sa church. But abiding in church, actually, it's not so easy. Subalit, ang pananatili sa church, sa katunayan, hindi po ito madali. Why it's not easy? Bakit po hindi ito madali? Because as God is alive, Satan is also alive. Sapagkat gaya ng Diyos na buhay, si Satanas din po ay buhay. Satan doesn't want you continue your Christian life after salvation. Ayaw po ni Satanas na magpatuloy ka sa iyong buhay Kristiyano pagkatapos mong maligtas. That's why Satan hinder your Christian life. Kaya hinahadlangan ni Satanas ang iyong buhay Kristiyano. Satan hinder you not to abide in church. Hinahadlangan ka ni Satanas na huwag kang manatili sa church. Long time ago, I remember at the time I was youth time after salvation. Matagal na pong panahon, naalala ko po na nung panahon ng kaligtasan ko po, nung kabataan po. At the time, we had a drama in church. Sa oras na yun, meron po kaming drama sa church. At the time, I also have one character. Sa panahon ngayon, meron din po akong character. But the character was not good characters. Pero yung character ko po noon ay hindi po mabuting character.
Satan. Ako si Satanas po. Yeah. That's why at that time by the act, I still remember what I did in drama. Kaya sa panahon ngayon, naalala ko pa rin po hanggang ngayon kung ano po yung ginawa ko sa drama. I acted hinder the Christian life. Ang ginawa, one save the Christian. yung ginawa ko po ay hinadlangan ko po yung Kristiyano. Then what Satan said? At ano po yung sinasabi ni Satanas? I'm so angry. Ako ay galit na galit. I'm so angry. Ako ay galit na galit. Bakit? I couldn't prevent the Christian from being saved. Dahil hindi ko mahadlangan yung mga Kristiyano na maligtas. Of course, Satan tried his best to hinder the salvation. Siyempre, una si Satanas, sinahadlangan niya po na huwag magkaroon ng kaligtasan. But failed because of God's word. Pero nabigo siya dahil sa salita ng Diyos. Even I couldn't prevent from being saved. I will try my best to hinder his Christian life. Kahit na hindi ko mahadlangan na siya ay maligtas, hahadlangan ko yung kanyang buhay Kristiyano. I will hinder my best. I will hinder the Christian life. Hahadlangan ko yung pamumuhay Kristiyano. Of course, at that time, the sound was like the sound of Satan. Siyempre, yung tinig ko nun ay parang tinig ni Satanas din. But I cannot follow this time. Pero ngayon po, hindi ko na po yun magawa. Anyway, it's just works of Satan. Opo, yun po yung mga gawa ni Satanas. Satan tries his best to hinder your Christian life if you get the salvation. Ginagawa ni Satanas yung kanyang makakaya para mahadlangan ng iyong pamumuhay Kristiyano. Here, there are newly saved, right? Dito po, meron po mga bagong naligtas. Tama po ba? Satan couldn't prevent your salvation. Hindi na po magawang hadlangan pa ni Satanas ang iyong buhay But now kaligtasan. you become target of Satan. Pero ngayon, ikaw na yung naging target ni Satanas. Satan try his best to hinder your Christian life. Susubukan ni Satanas yung kanyang makakayang mahadlangan ng iyong buhay Kristiyano. That's why, to overcome the works of Satan, we need to more try our best to abide in church. Kaya para mapagtagumpayan po yung mga hadlang ni Satanas, kailangan nating manatili sa church. We need to understand first what's the church. Kaya kailangan nating unang maintindihan, ano ba yung church? Church is not just a man-made building. Yung church po, hindi lang ito yung bastang gusaling ginawa ng tao. Church is save the people. Yung church po, ito po yung mga ligtas. The Bible says, you mark Markahan niyo po dito. John 15, and then let's open 1 Corinthians chapter 1. At punta tayo sa unang Korinto, chapter 1. Chapter 1, verse 2. Chapter 1, verse 2. Chapter 1, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sinabi ng Biblia, right? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, Korinto Church, Corinthian Church. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, right? Mga, ibig sabihin tao. Not the man-made building, right? Hindi po yung gusaling ginawa ng tao. You receive the people, they are the church. Yung mga taong tunay na naligtas, sila po yung church. Here, there are many really saved people, right? Dito po, merong napakarami mga taong ligtas. Tama po ba? That's why we are church. Kaya nga, tinatawag tayong church. We are in Cavite, that's why we call Cavite Church. Tayo ay nasa Cavite, kaya tinawag tayong Cavite Church. So, this is just a building. Ito ay gusali lamang. Church building, right? It's a church building. Kaya ito ay church building. We after salvation, we have to abide in church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa church. But the more important thing, you have to abide in true church. Ngunit ang higit na mahalagang bagay,
Kailangan nating manatili sa tunay na church. Because there are many just so-called church, not Dahil- true church. Meron pong mga napakaraming tinatawag na church na hindi tunay na church. Because of many people gather together without true salvation. Dahil maraming tao po yung nagtitipon ng sama-sama kahit wala namang tunay na ligtas. If you look around, you can see many church building, right? Kung titingin po tayo sa ating paligid, napakaraming mga church building. But it doesn't mean they are all real church. Pero hindi yun nangangahulugan na silang lahat ay tunay na church. Actually, our time it's very difficult to find the true church. Ngunit sa katunayan, sa panahon natin, napakahirap makahanap ng tunay na church. But here, there are many really saved Christian, Subalit dito po, merong napakaraming mga taong tunay na ligtas. and you got the salvation through our church. At nagkaroon ka din ng kaligtasan sa magitan ng aming church. It testifies our church is a true church. Nagpapatunay ito na yung aming church ay tunay na church. That's why you have to abide in our church. Kaya kailangan mong manatili sa aming church. Maybe some brothers and sisters come to church from very far place. Right? Marahil ang ilan sa mga kapatid nanggaling pa po sila sa malayong lugar. If you don't need to come to true church, it's easy to go to church. You can go near church, right? Kung hindi kayo pupunta dito sa church, sakto na mas madaling pumunta po sa mga malapit sa church sa bahay ninyo. Why many brothers and sisters come from far place? Pero bakit marami mga kapatid yung nanggagaling pa sa malayong lugar? They come to our church because our church is a true church. Pupunta sila sa ating church dahil naniniwala sila ito yung tunay na church. So, after salvation, you have to abide in true church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nyo pong manatili sa tunay na church. How can you know church is a real church? Paano natin malalaman na yung church ay tunay na church? Of course, the true church has a true gospel. Siyempre po, yung tunay na church, meron pong tunay na ebanghelyo. True gospel. Tunay na ebanghelyo. And the true church teaches the true way of salvation. At yung tunay na church, nagtuturo ng tunay na paraan ng kaligtasan. All the churches, in the world, they also teach the Bible, right? Lahat ng mga church sa buong mundo, nagtuturo din sila ng Biblia. But many churches doesn't teach a true way of salvation. Pero maraming church po yung hindi nagtuturo ng tunay na paraan ng kaligtasan. Gawa chapter 11. Gawa, Kapitulo 11. Gawa chapter 11. Kapitulo 11. 11 verse 14. Versikulo 14. Gawa 11 verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Yeah. There is a word, right, by which you and all your household will be saved. Mayroon po mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Many churches, right, they also teach the Bible, right? Maraming church po yung nagtuturo din sila ng Biblia. But the problem, they don't teach it through way of salvation. Pero ang problema, hindi nila tinuturo yung tunay na paraan ng kaligtasan. So, right, last week we conducted a Bible seminar. Pero di ba po, sa nakaraang linggo, dinaos natin yung Grand Bible Seminar. We taught, right, true way of salvation. Itinuro natin yung tunay na paraan ng kaligtasan. Even though there are many words in the Bible, right? If we don't learn the word by which we are saved, we cannot be saved. Kahit na napakaraming salita dito sa Biblia, kung di natin pag-aaralan po yung mga salitang ikaliligtas natin, the true way of salvation is a true gospel. Yung tunay na paraan ng kaligtasan, ito yung tunay na ebanghelyo. And true church try their best to save the lost soul, right? At yung tunay na church, sinusubukan nila yung kanilang makakayang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. That's why our church also try our best to save the lost soul, right? Kaya sa ating church, sinusubukan din yung makakayang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And by the works of the Holy Spirit, many people got the salvation. At sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, maraming tao po yung nagkakaroon ng kaligtasan. There is a works of the Holy Spirit in true church. Meron pong pagkilos ng Espiritu Santo sa loob ng tunay na church. Because of the works of the Holy Spirit, you could be saved also. Dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo, ikaw din po ay naligtas. Yeah.
That's why after salvation, you have to abide in true church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mo pong manatili sa tunay na church. Then true church also can supply all the word of God. Pagkatapos yung tunay na church, magagawa niya pong matustusan yung tunay na salita ng Diyos. And then after salvation, we need to understand about the church more concretely. At pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating higit na konkretong maintindihan po yung church. Matthew chapter 16. Mateo chapter 16. Matthew 16. Mateo chapter 16. Verse 18. Sa verse 18 po. Matthew 16, verse 18. Okay. Yan. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito ay sinabi ni Jesus, right? Sinabi niya, I will build my church. Sinabi dito, itatayo ko ang aking iglesia. May tanong ako, who build his church? Sino po yung nagtayo ng church? Who build? Sino pong nagtayo? Jesus, right? Si Jesus po, di ba? I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. May tanong ulit? May tanong po ulit. If so, who's the church? Who's the church? Kung gayon, kaninong church po? Who's the church? Kaninong church po? Sinabi ng Biblia, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Jesus built his church, right? Itinayo ni Jesus yung kanyang iglesia. We are Cavite Church, right? Tayo ay nasa Cavite Church. Who built the Cavite Church? Sinong nagtayo ng Cavite Church? Yeah, Jesus built. Si Jesus po yung nagtayo. And Cavite Church also the church, Jesus Church, right? At yung Cavite Church po ay iglesia ni Jesucristo. Yeah, so we shouldn't forget this fact. Kaya huwag ninyong kakalimutan ang katotohanan ito. Yeah, Jesus himself built our church. Si Jesucristo mismo yung nagtayo ng ating church. It's a really important thing. Ito ay napakahalagang bagay. But how about Catholic, right? Catholic, they say Peter here the rock. They insist that this rock is a Peter. This rock is a Peter. Pero paano po sa Katoliko? Pinipilit po nila yung batong ito daw po ay si Pedro. Yeah. But here, this rock is not Peter. Pero yung batong ito, hindi po ito si Pedro. Yeah. This rock is Jesus Christ. Ang batong ito ay si Jesucristo. The Peter, the meaning of the Peter is a rock. Yung kahulugan po ng salitang Pedro ay bato. But in Greek word, there are two kind of letter for the rock. Pero sa salitang Griego, may dalawang uri po ng salita para sa bato. One was Petros. Yung una pong bato, Petros. Yeah, Petra. At Petra. Usually Petros used for the small, like a stone. Kadalasan po yung Petros, ginagamit itong maliit na bato. But Petra used for the big rock. Pero yung Petra po ay malaking bato. But here, the Peter is a Petros. Pero dito si Pedro po, siya yung Petros. But here, this rock, Petra. At yung batong ito ay Petra. Malaking bato. But Catholic say, right? Peter, yeah, on this rock, yeah. On this rock, on the Peter base, yeah, church was built. Pero sinasabi ng Katoliko na sa ibabaw ng batong ito, itatayo daw yung church si Pedro. That's why they insist, right? The Peter became the first pop of Catholic. Kaya pinipilit nila na si Pedro daw yung unang naging papa ng Katoliko. But the Bible said the rock is always Jesus Christ. Pero sinasabi ng Biblia, yung bato ay palaging si Jesucristo. So Jesus built his church on this rock, Jesus Christ. Itinayo ng Diyos yung church sa ibabaw ng batong itong si Jesucristo. That's why Jesus built his church. Nobody can destroy our church. Dahil itinayo ni Jesus yung church yung church, walang makapagwawasak nitong church.
Yeah. So we have to keep in mind, our church also was built by Jesus Christ. Kaya kailangan po nating tandaan na yung ating church ay tinayo kay Hesukristo. It's very important and precious. Ito ay talagang napakahalaga. If so, how Jesus built His church? Kung gayon, paano itinayo ni Jesus yung kanyang church? To build some building, right? What we have to pay, right? Para makapagpatayo ng isang building, kailangan nating magbayad, di ba po? God also paid Ang Diyos din po ay nagbayad to build His church. para maitayo yung kanyang church. What He paid? Ano po yung kanyang pinambayad? He paid precious blood of Jesus. Pinambayad niya po yung mahalagang dugo ni Jesus. To build His church, right? Para maitayo po yung kanyang iglesia. Gawa chapter 20. Gawa Kapitulo 20. Gawa 20, verse 28. Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Gawa 20, 28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yes, right? The church of God. Sinasabi itong iglesia ng Diyos. Which He purchased with His own blood, right? Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tama po ba? He purchased church through His own blood, right? Binili niya po yung iglesia sa magitan ng kanyang sariling dugo. It's the blood of Jesus, right? Ito po yung dugo ni Hesukristo. That's why you can know how much God consider church is precious. Kaya malalaman natin kung gaano lubos na isinasaalang-alang ng Diyos yung church. If you sacrifice your the things that you consider the most precious, you buy something by sacrifice by paying the most precious thing, yours. Kung bibili po kayo ng isang bagay, gamit po yung inyong napakahalagang gamit, then you will also consider you bought the most precious, right? Kung gayon, ituturing nyo din po yung binili nyo na napakahalaga. Is the most precious. Kaya itinuturing ng Diyos, pinapahalagan niya po yung church na pinakamahalaga. Efeso chapter 5. Efeso Kapitulo 5. Efeso chapter 5. Efeso po, Kapitulo 5. Verse 25. 5:25. Efeso chapter 5, 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Israel husbands, love your wives. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. And it's said, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. At sinabi din po, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay yung kanyang sarili alang-alang sa kanya. Husband is the image of Christ. Yung asawang lalaki ay larawan ni Kristo. And wives is the image of the church. At yung asawang babae, ito yung larawan ng iglesia. Christ loved the church so much, that's why He gave Himself for her. Lubos na minamahal ni Kristo yung iglesia, kaya kanyang ibinigay yung kanyang sarili. So our Lord really loves the church. Kaya yung ating Panginoon talagang iniibig niya po yung church. So God focused on the church. Kaya ang Diyos po, nakatuon siya sa church. We have to know how precious church is. Kailangan nating malaman kung gaano po napakahalaga ng church. If God really loves the church, how much we also have to love the church. Kung gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos church, paano naman po tayo natin lubos na ibigin din yung church? So, we need to be always careful in church. Kaya kailangan natin palaging maging maingat sa church. We need to be careful in our
speech, our act in church. Kailangan nating maging maingat sa ating pananalita, sa ating mga gawa sa loob ng iglesia, ng church. And we shouldn't bring any sin in church from this world. At huwag tayong magdadala ng anumang mga kasalanan mula sa mundong ito sa loob ng church. And the important thing in church, our Lord is midst of us. At ang pinakamalagang bagay po sa loob ng church, yung Panginoon natin ay nasa gitna. Matthew 18. Mateo Kapitulo 18. Matthew 18 verse 20. Chapter 18 po, verse 20. Matthew 18 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Whether 2 or 3 are gathered together in my name, right? Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, Because here 2 or 3 are really saved Christian. syempre dito yung 2 o 3, yung mga tunay na ligtas. When more than 2 or 3 gather in Jesus' name, the Lord promised, I'm there in the midst of them. Kapag meron pong nagtitipon na higit sa 2 o 3 sa pangalan ni Jesus, yung nangako siya na siya ay naroon sa gitna nila. More than 2 or 3 gather, it's a church. Yung higit sa 2 o 3 nagtitipon, yan po ay church. So, if you are alone, it cannot be the church. Kaya kung ikaw po ay mag-isa, hindi ka po magiging church. To become the church, kailangan more than 2 or 3. Upang maging church, kailangan po ng mahigit sa 2 o 3. That's why here, more than 2 or 3 here, right? Kaya dito po, higit sa 2 o 3 po yung nandito, di ba? Then, the important thing, our Lord is in the midst of us. At yung mahalagang bagay dito, yung Panginoon natin ay nasa ating gitna. Even though we are gathered together, more than 2 or 3, if our Lord is in the midst of us, it's not true church. Kahit na tayo nagtitipon sa higit sa 2 o 3, kung wala yung Panginoon sa ating gitna, hindi po ito matatawag na church. Of course, we cannot see the Lord, right? Siyempre, hindi natin maaaring makita yung Panginoon, tama ba? Right? We cannot see, right? Hindi natin nakikita po, di ba? But we can believe. Pero maaari tayong maniwala. This time our Lord is in the midst of us, Na sa right? oras nito, yung Panginoon ay nasa ating gitna. That's important. At yan po yung mahalaga. Yeah. Why we come today? Bakit po tayo nakarating dito ngayon? Even though whether not good, why we are here today? Kahit na yung panahon po ay hindi maayos, bakit nakarating tayo dito ngayon? Because this time our Lord is midst of us. Dahil sa oras nito, yung Panginoon natin ay nasa ating gitna. That's the reason why we come to church, right? Yan yung dahilan kung bakit tayo pumunta sa church. Yeah. If our Lord is not midst of us, right? We don't need to come to church. Kung ang Panginoon po ay wala sa ating gitna, hindi na po natin kailangan pumunta pa sa church. If so, why our Lord is in the midst of us? Kung gayon po, bakit yung Panginoon ay nasa ating gitna? Because He wants to do work through us. Sapagkat nais niyang gumawa po sa pamamagitan natin. The Revelation, let's open. Apokalipsis, buksan po natin. Chapter 2. Kapitulo 2. Chapter 2. Chapter 2, verse 1. Kapitulo 2, versikulo 1. Revelation, chapter 2, verse 1. Apokalipsis, chapter 2, verse 1. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Here, he who holdeth the 7 star in his right hand, who walk in the midst of the 7 golden lampstands, he is our Lord Jesus Christ. Dito po yung may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay po na ito po si Yesu Kristo. Yeah. We need to understand what does it mean, the 7 golden lampstands. Kaya dito kailangan nating isipin po, ano po yung 7 gintong ilawan? Chapter 1:20, chapter 1, you go, yeah. Atras lang po tayo. Chapter 1, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay.
ang hiwaga ng 7 bituin na inyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Right? Ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. 7 iglesia, right? Yeah. So go back chapter 2 verse 1. Balikan natin yung chapter 2 verse 1. Yeah. Lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Right? Yeah. So lumalakad. Yeah. Our Lord lumalakad. Yeah. Sa gitna ng 7 gintong ilawan. Yeah. Why he walks, not does not sit? Bakit po siya lumalakad at hindi nakaupo? He walk here now. Lumalakad po siya dito. Why we are sit, right? We sit, right? Tayo po yung nakaupo, tama ba? But he does not sit. Pero bakit hindi siya nakaupo? Why he walk? Bakit siya lumalakad? What do you mean walk? Ano ibig sabihin ng lumalakad? Walking means he does his work. Lumalakad, ibig sabihin, ginagawa niya po yung kanyang gawain. He does not have rest. Hindi siya nagpapahinga. He does his work. Siya ay patuloy na gumagawa. So, our Lord is in the midst of us, right? Kaya yung Panginoon na natin ay nasa ating And gitna. He walk midst of us. At siya ay lumalakad sa gitna natin. To do His work, He walk. Upang gawin yung kanyang gawain. So, that's why when we abide in the church, we can really experience the works of God. Kaya kapag tayo na natili sa church, talagang mararanasan natin yung pagkilos ng Diyos. Let's the Grand Bible Seminar, right? Our Lord really walked, right? Sa ating nakaraang Grand Bible Seminar, ang Panginoon natin ay talagang gumawa. That's why you could be saved. Kaya nga po ikaw ay naligtas. By works of the Lord, you could be saved. Sa magitan ng gawa ng Panginoon, ikaw ay naligtas. He walked to the church. Siya ay lumalakad, gumagawa sa church. Last April, we had summer retreat, right? Sa nakaraang Abril po, meron tayong summer retreat. Tama po ba? Many people attend, many people got the salvation. Maraming tao yung dumalo, maraming tao yung nagkaroon ng kaligtasan. Every year, the number increase. Taon-taon, yung bilang po dumarami. Yeah, it's complete the works of God. Opo, yan po yung ganap na paggawa ng Diyos. It means God works through our church. Ibig sabihin yung Panginoon po ay gumagawa sa ating church. That's why you have to abide in the church that God works. Kaya kailangan nyo pong manatili sa church kung saan gumagawa ang Diyos. And we have to know church is a body of Christ. At kailangan nating malaman na yung church, ito yung katawan ni Kristo. Efeso chapter 1. Efeso kapitulo 1. Efeso chapter 1, 22. 1:22. Efeso chapter 1, 22 and 23. Efeso chapter 1 verse 22 hanggang 23. 22 and 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Yeah, right. Jesus is the head of a church. Di ba po si Jesus yung ulo ng iglesia? And church is the body of Christ. At yung iglesia po yung katawan ni Kristo. And then saved Christian become the member of the body. At yung mga ligtas na Kristiyano ay naging bahagi ng katawan. Romans chapter 12. Roma chapter 12. Romans chapter 12 verse 5. Roma chapter 12 verse 5. Romans 12 verse 5. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. We, being many, are one body in Christ. Tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. One body. We are one body church, right? Tayo isang katawan kay Kristo But church. individually members of one another. Pero mga bahagi ng sama-sama sa isa't isa.
가까이 또 one body, right? Isang katawan. The body, right? Tao, body, right? The most important, head, right? Yung pinakamalaga po dito, yung ulo. Yeah, our Lord Jesus is Yung the head of a church. Yung ating Panginoong Yesus, siya yung ulo ng church. And we are one body. At tayo yung iisang katawan. Church is a body of Christ. Yung church ay katawan ni Kristo. Then saved Christian, each saved Christian are member of a body. At bawat ligtas na Kristiyano ay bahagi ng isang katawan. Even one body, there are many kind of members. Right? Kahit na sa isang katawan, meron pong napakaraming uri ng bahagi. Some nose, the eyes. Yung ilan po ay mga mata. Some nose. Yung ilan ay ilong. Some mouth. Yung ilan ay bibig. Different member, right? Magkakaibang bahagi. Maybe as I'm pastor, maybe I'm the mouth. Marahil bilang si pastor po, marahil siya po yung bibig. Because I have to speak, I have to deliver the word of God. Dahil kailangan niyo pong ibahagi yung salita ng Diyos. Some hands. Yung ilan ay kamay. Some feet. Yung ilan po ay paa. Some are inside meron stomach. Yung ilan po ay yung meron pong yung But sometimes we cannot see the stomach, but meron inside, right? Hindi natin nakikita po yung sikmura, pero meron po yan sa loob. So there are many kind of member. Meron pong napakaraming uri ng bahagi. But the important, they are one body. Ngunit ang mahalaga dito, sila ay iisang katawan. So what's the most important to the member? Ano po yung pinakamahalaga para sa isang bahagi? Each member must abide in the body. Yung bawat bahagi dapat na manatili sa isang katawan. Let's suppose you have you are the member beautiful eye. Ipagpalagay natin ikaw yung bahaging napakagandang mata. Beautiful eye, magandang. Yung magandang mata po. Lahat. But let's suppose beautiful eye comes out. Pero pagpalagay natin nasa labas po yung magandang mata. Comes out and then let's suppose magandang eye. Pagpalagay natin ito po yung magandang mata. On the plate. Ilagay natin sa plato. Maganda? Maganda pa rin ba? Maganda pa? Hindi maganda. Hindi na po maganda. When it is here, maganda. Kapag ito ay nandito, nakakabit But maganda. when it comes out the body, pangit. Pero kapag ito ay nasa labas na ng katawan, pangit na po. Tama ba? Tama. When we abide in the church, we are maganda. Kapag tayo ay nanatili sa church, tayo po ay maganda. But if a saved Christian does not abide in the church, hindi maganda. Ngunit kung ang isang ligtas na Kristiyano hindi manatili sa church, hindi po ito maganda. Don't forget, you are a member. Huwag mong kalimutang ikaw ay bahagi. That's why you must abide in the body. Kaya dapat kang manatili sa katawan. Let's suppose you are member. You are the hands. Kapag palagay natin, ikaw po yung kamay. When you abide in the body, you can properly walk, right? Kapag ikaw ay nakakabit sa katawan, mabuti kang magagamit. Head instruct to the hands. Yung ulo po yung nag-uutos sa kamay. Move right. Kumanan ka. Move left. Kumaliwa. Catch something. Kunin mo yung isang bagay. Can follow, right? Makakasunod po, di ba? But what happens if it cut out? Pero pagpalagay natin kung ito po ay putol. Head instruct. Nag-uutos yung kamay, yung ulo. Move right. Move right. Kumanan ka. No action, right? Wala pong kilos. Because not abide. Dahil hindi po ito nakakabit. When you abide in church, our Lord can use you. Kapag nanatili ka sa church, gagamitin ka ng Panginoon. And when hands abide in the body, it can get the supply, right? At kapag ang kamay po ay nakakabit sa katawan, makakuha po ito ng panustos. And hands has the strength, power, right? At magkakaroon ng kalakasan po yung kamay, di ba po? When you abide in church, you can have the strength and the power. Kapag nanatili ka sa church, magkakaroon ka ng lakas at You kapangyarihan. can get the supply. Matutustusan ka. That's why you can live Christian life. Kaya maaari tayo makapamuhay sa ating buhay Kristiyano. Let's go back. John chapter 15. Balikan po natin yung Juan Kapitulo 15. 15 verse 5.
15, versikulo 5. John chapter 15, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Here, Jesus compared him as a vine tree. Dito ikinumpara ni Jesus yung kanyang sarili bilang puno ng And ubas. save the Christian are branches. At yung mga ligtas na Kristiyano ay sanga. So, meron vine tree. Meron pong puno ng ubas. Have you ever seen vine tree? Nakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Usually vine tree grows like this. Yeah. Pine tree bear grape, right? Yung puno ng ubas nagbubunga ng maraming ubas. Tama? Yeah. Jesus vine. Si Jesus po yung puno ng ubas. And save the Christian is a branch. At yung mga ligtas na Kristiyano ay mga sanga. When branch abide in the vine, it can bear fruit, right? Kapag yung mga sangay na natili sa puno ng ubas, magbubunga po ito. Because branch get the supply. Dahil yung sanga po ay makakuha ng panustos. Get the supply from the root, right? Makakuha ng panustos mula sa mga ugat. But what happen if it cut also? Pero ano mangyari kung ito po ay putol? Yeah, after strong wind, right? Some mango tree fell down. Mango tree branch fell down, right? Pagkatapos ng malakas na hangin, yung mga sanga ng puno ng mangga na puputol. Then the mango tree branch cannot bear mango anymore, right? Kaya yung sanga ng mangga po, hindi na ito makakapamunga pa ng mangga. And also it dries. At ito po yung matutuyo. Right? It happen. Nangyayari po yan, di ba? Yeah, we have to keep in mind, we are branch. Kailangan nating tandaan tayo po yung puno ng sanga. Tayo po yung sanga. We have to abide. Kailangan po nating manatili. So, verse 5, for without me, you can do nothing. Sa verse 5, sapagkat kung kayo wala sa akin, wala kayong magagawa. Without abiding in the church, we can do nothing. Kung tayo'y wala sa church, wala tayong magagawang anuman. Without abiding church, we cannot live Christian life. Kung hindi tayo mananatili sa church, hindi tayo makapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Don't forget, we are just a branch. Huwag niyo pong kalimutan, tayo ay sanga lamang. Without Lord, without church, we can do nothing. Kung wala yung Panginoon, kung wala yung church, wala tayong magagawang anuman. That's why whatever situation we are, we have to abide in church. Kaya sa anumang sitwasyon tayo naroon, kailangan nating manatili sa church. Then, our Lord, not only He worked through us, but also He provided all His grace to church. At yung Panginoon, hindi lamang kikilos sa pamamagitan natin, kundi ipagkakalob niya po yung kanyang lahat ng biyaya sa pamamagitan ng church. God's grace also come down through the church. Yung biyaya ng Diyos po, yan din po ay bumababa sa pamamagitan ng church. Yeah, don't forget. Opo, huwag niyo po itong Many kalimutan. people expect grace of God. Maraming tao, inaasahan nila yung biyaya ng Diyos. Many people want to get the blessing. Maraming tao yung nais makakuha ng pagpapala. But as a saved Christian, don't expect any grace and the blessing without abiding in church. Pero bilang mga ligtas na Kristiyano, huwag ninyong asahan yung biyaya at pagpapala ng Diyos kung hindi kayo mananatili sa church. Because He provide all His grace and the blessing through church. Dahil ipagkakalob niya ang lahat ng kanyang biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng church. Let's open Awit chapter 1. Buksan po natin sa Awit, Kapitulo 1. Awit chapter 1. Awit, Kapitulo 1. Verse 1. Versikulo 1. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Awit chapter 1 verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya.
it also explains what's the important thing after salvation. Ipinapaliwanag nitong mabuti po kung ano po yung mahalaga pagkatapos ng kaligtasan. Verse 1 says, after salvation, you need to separate from sin. Sa verse 1 sinabi po, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating humiwalay sa kasalanan. Of course, even though we got the salvation, right? Maybe we will continue sin. Siyempre po, kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, marahil magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Because we are not perfect. Dahil hindi po tayo perfecto. We still have a sinful nature. Meron pa rin tayong likas na kasalanan. But even though we commit sin again, we don't need to go to hell. Pero kahit na makagawa na tayo ulit ng kasalanan, hindi na po tayo mapupunta pa sa impyerno. Because we got the salvation through the eternal redemption of Jesus. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng walang hanggang katubusan ni Jesus. But it doesn't mean it's okay we continue sin. Pero hindi ito nangangahulugan na ayos lang na gumawa tayo ng patuloy na After kasalanan. salvation, we have to stop sin. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating tumigil sa pagkakasala. Our sin crucified Jesus, right? Yung kasalanan natin yung nagpapako kay Jesucristo, tama ba? If so, we'll continue crucify Jesus. Kung gayon, patuloy ba nating ipapako si Jesucristo? We shouldn't like that. Hindi po natin dapat gawin yun. We need to separate from sin after salvation. Kailangan nating humiwalay sa kasalanan pagkatapos Then paligtas. we can keep our Christian life. Kung gayon, mapapanatili natin yung ating buhay Kristiyano. And verse 2 said, after salvation, we have to meditate the Word of God. At sinasabi ng verse 2, pagkatapos maligtas, kailangan nating pagbulay-bulayin yung salita ng Diyos. We have to learn the Bible. Kailangan nating basahin, pag-aralan ang Biblia. Yeah, that's also really important. Yan din po ay talagang napakahalaga. And then verse 3 said, after salvation, we have to abide in church. At sinasabi sa verse 3, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa church. So verse 3 says, right? He shall be like a tree planted by the rivers of water. Sinasabi ng verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. We need to understand what it means. Tree planted by the river of water. Kailangan nating maintindihan ano po yung kahulugan ng punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. The tree planted by the river of water means save the Christian who abide in church. Yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, sabihin yung ligtas na Kristiyanong nananatili sa church. You check also here, awit 92. Buksan, markahan natin, buksan natin sa awit 92. 92. Verse 12. Awit 92, versikulo 12. Verse 12 and 13. 12 and 13. Verse 12 hanggang 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng cedro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Verse 12 says, right, the righteous shall flourish like a palm tree. Sinabi ng verse 12, ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma. In the Bible, the righteous means save the Christian. Sa Biblia, yung matuwid po, ligtas na Kristiyano. Save the Christian is like a palm tree. Yung ligtas na Kristiyano ay parang puno ng palma. But the important thing, to where the palm tree is planted. Pero malagang bagay, saan po nakatanim yung puno ng palma? Verse 13, those who are planted in the house of the Lord, right? Sinabi sa verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. The house of the Lord is a church of our time, right? Yung bahay ng Panginoon, ito yung church sa ating panahon. Palm tree needed to plant it in the house of the Lord. Yung puno ng palma ay kailangang nakatanim sa bahay ng Panginoon. Save the Christian is also needed to plant in the church. Yung ligtas na Kristiyano kailangan din pong nakatanim sa church. We need to plant it in church. Kailangan nating maitanim sa church. You shouldn't be planted in this world. At wag po kayong maitanim, nakatanim sa mundong You have ito. to plant it in church. Kailangan kayo ay nakatanim sa church. Because the tree is planted the level of water, right? Can get the supply continuously. Dahil yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, patuloy siyang matutustusan ng tubig. There are river, Meron po ditong ilog, right?
tree planted river of water. Yung punong kahoy nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. But meron tree, the other tree, Pero merong ibang puno, it's desert. ito po ay disyerto. Tree planted desert. Yung punong kahoy nakatanim sa disyerto. Different, right? Magkaiba po yan, di ba? Tree planted river of water, no problem. Yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, wala itong problema. Even though it's a dry season, no problem. Kahit na sa panahon ng tagtuyo, ito'y walang problema. Because it can get the supply continuously, right? Dahil maaari siyang makakuha ng patuloy na panustos. But the tree planted on the desert, Pero yung punong kahoy nakatanim sa disyerto, if a dry season, cannot get any supply, right? kapag dumating yung panahon ng tagtuyot, wala siyang makukuhang tustos. Tama ba? We, as a Christian, we need to be tree planted by river of water. Kaya bilang isang Kristiyano po, kailangan nating may tanim sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng River tubig. of water symbolizes church. Yung tabi ng agos ng tubig po, ito yung sumusimbolo sa church. We learn church is the body of Christ. Natutunan natin yung church ay katawan ni Kristo. That's right. Church, God can supply all our need to the church continuously. Kaya kayang tustusan ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng church. Whatever situation happen, right, can supply continuously. Sa anumang sitwasyon yung mangyari, maaaring matustusan. That's why after salvation, we must abide in the church, right? Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating manatili sa church. If so, what does the Lord supply through the church? Kung gayon, ano po yung ipinangtutustos ng Panginoon sa pamamagitan ng church? Of course, the most important thing, our Lord supply the Word of God to the church. Pero syempre, higit sa mahalagang bagay, tinutustos ng Diyos yung church sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let's open Revelation chapter 2. Buksan natin Apokalipsis chapter 2. Revelation chapter 2. Apokalipsis chapter 2, verse 29. versikulo 29. Chapter 2, 29. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yeah. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Revelation from chapter 2 and chapter 3, it says our Lord sent letter to 7 churches in Asia. Kaya po, magmula sa chapter 2 hanggang chapter 3 po, dito po, ang Panginoon ay nagpadala ng sulat po sa 7 iglesia sa Asia. It was given to the church. Ito po ay ibinigay sa mga iglesia. Here said, he who has an ear. Sinasabi dito, ang may pandinig ay makinig. You have an ear, right? Meron kayong pandinig, tenga po, di ba? That's why you can hear, right? Kaya nakakapakinig po kayo. But before we get the salvation, even though we have an ear, we are like a deaf. Pero bago tayo magkaroon ng kaligtasan, kahit na meron tayong tenga, tayo po ay parang mga bingi. That's why even though you listen many words, you couldn't understand. Kaya kahit na napakarami nating napakinggang salita, hindi natin ito maintindihan. But when you get the salvation, our ear is open. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, yung tenga natin, pandinig, nabuksan. We already open. We are not no more deaf. At hindi na po tayo kailanman bingi. Our is already open, right? Yung pandinig natin, nabuksan na. That's why we really have the ear can hear. Kaya talagang meron na tayong pandinig na upang makinig. So, today, right, I think, you can understand the Word of God. Kaya ngayong araw, sa tingin ko po, naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos. Of course, to some newly saved, sometimes you fear, oh, my love.
Pero syempre, para sa mga bagong ligtas, nakakaramdam sila na parang mahirap. But maybe if you already opened the ear, you can understand the Word of God. Pero marahil, kung bukas ng inyong pandinig, naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos. I hope you can all you can understand. Umasa po ako na kayong lahat ay talagang nakakaunawa. But is it right? Let him hear what the Spirit says to the church. Pero sinasabi ito, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Holy Spirit says to the church, right? Ang Espiritu Santo yung nagsasalita sa church. Then you can hear the word from the church, right? Kung kayo mapapakinggan ninyo yung salita na nagmumula sa church. That's why if you don't abide in the church, how can you hear the truth, the word of God? Kaya kung hindi po kayo mananatili sa church, paano ninyo mapapakinggan yung tunay na salita ng Diyos? Of course, today, as a preacher, I preach the word of God, right? Pero syempre, bilang mangangaral, pinapangaral ko yung salita ng Diyos. But it's not my word, right? Pero hindi ko po ito salita. I just deliver the word of God. Ibinabahagi ko lamang ang salita ng Diyos. Holy Spirit deliver the word through church. Yung Espiritu Santo yung nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iglesia sa oras na ito. That's why you have to accept the word as the word of God. Kaya kailangan ninyong tanggapin yung salita bilang salita ng Diyos. God provide His word to the church. Kaya pinagkakaloob ng church ng Diyos yung salita sa magitan ng church. So when we abide in the church, right? Our Lord supply His word continuously. Kaya kapag tayo na natili sa church, patuloy niyang tutusan tayo ng salita. Then tree can grow, can be strong. Right? Kung gayon, yung puno ay maaaring lumago, lumaki. So, you have to keep in mind, you cannot understand the word of God by yourself. Kaya kailangan niyo pong tandaan, hindi niyo po maintindihan ang salita ng Diyos kung mag-isa ka lamang. When you abide in the church, Holy Spirit teach you. Kapag nanatili ka sa church, tuturuan ka ng Espiritu Santo. And then, when we abide in the church, we can have the light that overcome whatever affliction we have. At kapag tayo ay nanatili sa church, magkakaroon tayo ng buhay na napagtatagumpayan anumang kahirapan na meron tayo. Awit, chapter 1. Awit, balikan po natin. Awit, chapter 1. Verse 3. Chapter 1, verse 3. He shall be like a tree planted by the river over water. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. As a result, what happened? Bilang resulta, ano po yung nangyayari? That bring forth its fruit in its season, and whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Whose leaves shall not wither, right? Yung kanyang dahon na may hindi nalalanta. And whatever he does shall prosper. Ano man ang kanyang ginagawa, nagtatagumpay siya. We also open Jeremiah chapter 17. Buksan din natin Jeremias Kapitulo 17. Jeremiah 17. Jeremias Kapitulo 17. Verse 7. Versikulo 7. Verse 7 and 8. Verse 7 hanggang 8. 7 and 8. Jeremiah 17, verse 7 and 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy ni tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Here also there is a tree planted by the water, right? Dito meron din pong punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, di ba po? The Christian who abide in church. Yung mga Kristiyanong nananatili sa church. Which is spread out its root by the river, right? At gumagapang ang maugat sa tabi ng batis.
And then will not fear when heat comes. At hindi natatakot kapag dumarating ang init. In our Christian life, we can also meet heat. Sa ating buhay Kristiyano, maring humarap din tayo sa init. Today, I think because of rain, not so hot. Ngayon po sa tingin ko dahil sa malakas na pag-ulan, hindi po mainit. We don't consider good weather. So buting ituring niyo po itong mabuting panahon. Because of rain, we don't hindi mainit, right? Dahil sa pag-ulan, hindi po mainit. But let's the summer, right? Very hard, right? Pero sa nakaraang tag-init, napakainit po. Mahirap. Di ba po, napakahirap? Because it's so hot. Dahil right? talagang napakainit. Yeah. Our life, we can have a hot season. Sa ating panahon, sa ating buhay, maring magkaroon tayo ng panahon ng We tag-init. can have a great operation in our Christian life. Maring magkaroon tayo ng matinding kapigatian sa ating buhay Kristiyano. Last week, the New Beginner Bible Study topic was operation of a Christian. Sa nakaraang linggo, yung New Beginner Bible Study po, yung topic po nito ay kapigatian. After salvation, you have to keep in mind, God allow many operations to save the Christian. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong tandaan, ipinaintulot ng Diyos yung maraming kapigatian sa mga Kristiyano. But God allow operation to give a more blessing. Pero pinaintulot ng Diyos yung mga kahirapan para ipagkaloob yung higit na biyaya. Or God allow the operation to train us. O kaya pinaintulot ng Diyos yung kahirapan upang tayo ay subukin. So, operation is a benefit to us. Dahil yung kapigatian o kahirapan ay may pakinabang sa atin. Anyway, even though we abide in the church, we can also have many operations. Gayunpaman, kahit na tayo po ay nananatili sa church, magkakaroon pa rin tayo ng maraming kahirapan. Don't misunderstand. Because I abide in church, I will not have any problem. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkakaunawa na dahil nananatili ka sa church, hindi ka na magkakaroon ng maraming problema. I will not suffer oppression. Na hindi ka na magdurusa ng kahirapan. No. Hindi po. Even though you abide in church, you can have many problem, difficulty, oppression. Kahit nananatili ka pa rin sa church, magkakaroon ka po ng maraming kahirapan, problema, mga kapigatian. But, as I said, will not fear when heat comes. Subalit sinabi dito, hindi mababalisa sa taon But ng its pagkatayo. leaf will be green. At yung kanyang dahon ay nanatiling sariwa. And will not be anxious in the year of a drought. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Even drought come, no problem. Kahit dumating yung panahon ng pagkatuyo, hindi magiging problema. Nor will cease from yielding fruit. Sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Because the tree is planted by the river of water. Dahil yung punong kahoy ay nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Even heat Kahit come, no problem. kahit dumating yung init, walang problema. Water supply. Meron pa ring patuloy na tubig. Here, meron drought. Dito sa disyerto, meron pong pagkatayo. But here, no problem. Pero dito walang problema, may tubig. Water continue. Patuloy yung tubig. Right? Tama po ba? If we abide in the church, whatever opposition we have, we can overcome. Kung tayo na natili sa church, anumang problema, meron tayo, mapapagtatagumpayan natin ito. We learn, right? Even though we abide in church, it doesn't mean we don't have any oppression. Natutunan natin, di ba po, kahit na natili tayo sa church, hindi ito nangangulang, wala na tayong kahirapan. Even though we abide in church, God still allow many oppression. Kahit na natili tayo sa church, pinapaintulot pa rin ng Diyos yung kahirapan. But God help us. Pero tinutulungan tayo ng Diyos. God supply our need. Tutususan ng Diyos yung ating pangangailangan So that we can overcome all the oppression. upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga kahirapan. So if you abide in church, you can overcome whatever oppression you have. Kaya kung mananatili ka sa church, mapagtatagumpayan mo ang anumang kahirapan na mayroon ka. So, right, some Christian, when they meet great oppression, they stop attending church. Kaya di ba po, may mga Kristiyano, kapag humarap na sila sa mga kahirapan, tumitigil sila sa pagdalo sa church. Oh, I'm in very difficult situation. Ako ay nasa mahirap na kalagayan. That's why now
I cannot go to church. Kaya ngayon hindi na ako makagawang makapunta sa church. When my operation is solved, at that time I'll go to church. Kapag na-resolve na yung aking mga problema, doon ako pupunta sa church. Yeah, it's a complete misunderstanding. At yan po'y ganap na maling pagkaunawa. If you have a more great operation, you have to more abide in church. Pero kung meron kang mas matinding kahirapan, mas manatili ka sa church. Yeah, the tree, right, root very deeply. Yung punong kahoy pong ito, yung kanyang ugat ay nakatanim ng malalim. Very deep, right? Napakalalim. Then whatever drought come, can absorb water, right? Kaya anumang tagtuyo yung dumating, hindi po siya malalanta. You have to plant in church deeply, more deeply. Kailangan nating malalim na nakatanim sa church. Sometimes, right, we experience typhoon. Minsan naranasan po natin yung mga bagyo, di ba po? After great typhoon, we see many trees fell down. Pagkatapos ng malalakas na bagyo, makikita natin yung mga punong kahoy na bumabagsak. You saw, right? Nakikita nyo din po ito, di ba? What kind of tree fell down? Anong uri ng punong kahoy yung natutumba? The tree, the root very not so deep. Yung punong kahoy na yung ugat niya ay hindi po malalim. The tree doesn't have a deep root, fell down. Yung punong kahoy na yung kanyang ugat ay hindi malalim, bumabagsak ito agad. Opo ba? Yeah. But tree root deeply, whatever typhoon come, can stand. Pero yung punong kahoy na yung ugat niya ay malalim na nakatanim po, hindi ito basta-basta, bumabagsak kahit na may bagyo. If you abide in church deeply, whatever affliction you meet, you can overcome. Kung kayo ay nakatanim sa church na malalim, anumang kahirapan kayo dumating sa inyo, hindi mapagtatagumpayan niyo po Not only you overcome the affliction, but also you can bear much fruit. Hindi niya lamang mapagtatagumpayan yung anumang kahirapan, kundi magbubunga kayo ng marami. Right? Lord will cease from yielding fruit. Sapagat ito, hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yeah. John chapter 15. Juan Kapitulo 15. John 15, go back. Balikan po natin. Verse 5. Sa verse 5. Yeah. He who abides in me and I in him bears much fruit. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Right? We can bear much fruit. Magbubunga tayo ng marami. This fruit is first the fruit of the Holy Spirit. Yung bungang ito, una, yung bunga ng Espiritu Santo. Our life will be changed. Our character will be changed. Yung ating pagkatao, pag-uugali ay mababago. And this fruit is the fruit of evangelism. At yung bungang ito, bunga din po ito ng evangelism. Many people will be saved through us. Na maraming tao yung maliligtas sa magitan natin. So, even though you are in great oppression, if you deeply abide in church, not only you can overcome oppression, you can bear much fruit. Kahit na tayo ay nasa matinding kahirapan, kung tayo ay nakatanim na malalim sa church, anumang kahirapan tayo naroon, mapagtatagumpayan po natin ito. Then you can glorify God. Kung gayon, maluluwalhati natin ang Panginoon. Verse 8, chapter 15, verse 8. 15 verse 8 po. Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Right? My Father is glorified that you bear much fruit. Yung aking Ama ay naluluwalhati na kayo'y magbunga ng marami. Yeah, so, whatever situation we meet, we have to try our best to abide in church. Kaya sa anumang sitwasyon tayo humarap, subukan natin yung mga kaya nating makapanatili sa church. If we look at the 2 Timothy chapter 4, there are two persons. Kung titingnan po natin ikalawang Timoteo chapter 4, meron doon po dalawang tauhan. The Bible mentioned Demas. Binanggit ng Biblia si Demas. And also it mentioned Mark. At binanggit din po si Marcos. Originally, Demas and Mark, they are saved Christian. They help the gospel. Sa katunayan, yung dalawang itong si Demas at Marcos, sila yung mga ligtas na Kristiyanong may ebanghelyo. Yeah, they help the apostle for the gospel. Tinulungan nila si Apostol Pablo para sa ebanghelyo. But the end of their life became completely different. Pero yung naging wakas ng kanilang buhay ay naging magkaiba. Demas
couldn't abide in the church until the end. Si Demas po hindi niya nagawang manatili sa church hanggang wakas. But Mark abide in church until the end. Pero si Marcos na natili sa church hanggang wakas. That's why 2 Timothy chapter 4:10 said, right? Demas has forsaken me, having loved this present world, has departed for Thessalonica. Kaya sinabi po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, iniwan ako ni Demas na umibig sa libutang ito at nagtungo sa Thessalonica. He went to Thessalonica. Nagtungo siya sa Thessalonica. The reason because he loved this present world. Ang dahilan po, inibig niya ang sanlibutan ito. He returned to his former life. Bumalik siya sa dati niyang pamumuhay. He couldn't abide in church until the end. At hindi na siya nakapanatili sa church hanggang wakas. But verse 11 says about the Mark. Pero sa verse 11, binanggit po si Marcos. Apostle asked, please bring Mark. Hiniling ni Pablo na dalin mo, pakiusap si Marcos. Because he is really needed for the gospel. Sapagkat siya'y pakinabang para sa Ebanghelyo. Their life became completely different, right? Yung kanilang buhay ay naging magkaiba. Yeah. So, we shouldn't follow the example of Demas. Kaya wag nating susundan yung naging halimbawa ni Demas. Satan will tempt you until the end. Tutuksuhin ka ni Satanas hanggang sa dulo. Satan make many reason not to abide in church. Si Satanas ay gagawa ng maraming kadahilanan upang wag kang manatili sa church. Sometimes Satan divide the heart of the brothers and sisters. Minsan hinahati ni Satanas yung puso ng bawat kapatid. Satan anyway sometimes use these worldly things. Minsan ginagamit ni Satanas po yung mga makamundong bagay. He focus on how to hinder going to church. Nakatuon siya para hadlangan po na wag kang pumunta sa church. Yeah. You have to overcome. Kailangan po natin ito mapagtagumpayan. And then, as we learned last week also, right? Put first priority in listening the sermon on Sunday. At gaya ng ating napag-aralan nitong nakaraang linggo, kailangan nating i-prioridad yung pakikinig ng salita ng Diyos ng linggo. It's easy to absent one Sunday. Mas madaling umabsent po kung isang linggo lang. Very easy, right? Napakadali lang yan, di ba? You don't have a good condition. I absent today. Na hindi maganda yung kalusugan mo, kaya absent ka ngayon. But very difficult to restore your Christian life. Pero napakahirap pong mapanumbalik ang iyong buhay Kristiyano. Until you restore your Christian life, if you absent 1 week, very difficult. Hanggang sa mapanumbalik ang iyong buhay Kristiyano, hanggang maka-absent ka ng isang linggo, napakahirap po ito. And then Satan can more easily tempt you. At mas madali kang tutuksuhin ni Satanas. So, let's say we learn, we need to make a habit. Kaya nakaraang linggo, kailangan natin magkaroon ng nakaugalian. Sunday, whatever situation happen, I come to church. Pag linggo, ugaliin natin, anuman yung sitwasyon, pumunta tayo sa church. Make a routine, make a habit. Gawin po natin itong ugali na. It will keep your Christian life until the end. At ito po yung mag-iingat ng inyong buhay Kristiyano hanggang wakas. Yeah. So, anyway, we learn how important church is. Ngayon pa man, natutunan natin kung gaano napakahalaga ng church. And we have to do our best to abide in church. At kailangan natin gawin yung makakaya nating makapanatili sa church. So I just eagerly desire all our brothers and sisters can abide in church until our Lord comes again. At ako po ay talagang sabik na nagnanais ng lahat ng ating mga kapatid ay magagawang makapanatili sa church hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus. Because there will be many temptation hindrance. Sapagkat magkakaroon ng maraming mga tukso at mga hadlang. Okay? Okay po ba? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Especially thank you for allowing through church that the Holy Spirit works. At higit sa lahat, salamat po sa pagbibigay pagkapaintulot ng tunay na church kung saan kumikilos ang Espiritu And Santo. by the grace of God, we can still abide in church. At sa magitan ng biyaya ng Diyos, kami pa rin po ay nagagawang manatili sa church. So we know that
Satan always tempt us not to abide in church. At malalaman din po namin na si Satanas ay palaging hinahadlangan, tinutokso kaming huwag manatili sa church. So please keep us from the temptation of Satan. Kaya pakiusap, ilayo niyo po kami mula sa mga tukso ni Satanas. Especially please guide newly saved to continue their Christian life in church. Higit sa lahat, patnubayan niyo po yung mga bagong ligtas na Kristiyanong manatili sa church. We only rely on your mercy and gracious. At kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.